Madam Vice President, kami lahat dito ay humihikayat sa iyo. Lumabas na po kayo. Should lead us, should unite us. Come out. Lumabas ka na. Nagmakakawa po kami sa iyo. BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Yes! hindi na hulog ang tatay mo, hindi na ako si Bakag. You owe it to the people. Correct. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra-constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami nanatawagan, tumayo ka na. Ito ay sentimiento mula sa mga retired military and police officers, men and women in uniform. At naririnig po at maririnig yan ng mga nasa aktibo. Hindi kami nag-uudyok. Kami po ay naglalahad ng katotohanan that the only constitutional legal succession sa kabulukan ng gobyerno na hindi magiging madugo, mapayapa at nasa legal na batayan ay ang pagpalit kay Marcos ng kanyang constitutional successor, none other than the Vice President. Wala nang pag-asa ang ating bayan. We are already a failed state as of now. Kung walang tatayo na leader. We have been facing so many things in the past. We have the people power 1, we have the people power 2. Parating may leader na tumatayo at naghihikayat para ang sambayanan na naniniwala na wala nang silbi ang gobyerno ay magkaisa. Ngayon, kalat-kalat, pero ang dami-dami ng kalat-kalat na mga parallel organizations, mga grupo, na isang diwa lang, isang puso lang, na galit na sila sa kalagayan nila, lalo na itong nalaman itong sobra-sobra na pagdarakaw pinamunuhan mismo ng gobyerno. Na dapat sana, itong gobyerno nito, gagamitin yung pera na yan para sa kabutihan, para sa magandang kinabukasan ng mga Pilipino. Lalo na po yung mga mahirap. Pero sino nakikinabang yun? Yung mga cronies, yung mga oligarchs. Habang yung mayaman, kontrolado nila lahat ng mga negosyo, pero ang sambayanan ay paurong ng paurong sa kahirapan. So, nangangailangan tayo ng isa. Ang isa lang ang tumatayo na tao na legitimate, hinalal ng 32 million. Kaya, Madam Vice President, kami lahat dito ay humihikayat sa iyo. Lumabas na po kayo. Sabi ko kayo na tatakbo kayong presidente. Malayo pa yung eleksyon eh. Pero nung sinabi mo tatakbo kayo ng presidente, you have already declared that you will lead. Yes. All of us. Pero if you're just inside your office, or you are just visiting a little number of people, you are not uniting all of us who believe in you as the true leader, wala pong mangyayari. Sa dami naming expression of grievance against the government, kalat-kalat po kami. Hindi kami magkabuo dahil hindi namin naririnig ikaw lumabas at hinihikayat nyo kami na magkaisa under your leadership, Madam Vice President. So, this is the time for you to wake up. Huwag mo na pong ulitin, Madam Vice President, yung pag-asa namin sa iyo noong 2021 na ikaw na ang tinignan ng taong bayan sa survey. You are the real president. Yes. But you failed us at the time. You instead helped this bangag person. You helped him
to become president, and look at what happened because of your health. Disaster. Naging disaster ang gobyerno. Disaster. Nakulong pa yung tatay mo, nilabas pa sa ibang bansa. But we are not blaming you because We are not. these are decisions to have to be made. But if you fail in one, you should not fail in the second, ma'am. Kami po lahat, Madam Vice President, nandito po, tumitingala sa iyo to lead us now, or we will never have peace, we will never have reform. All the teams in government will prosper as, they are being covered up by themselves. Especially grabbing power in the Senate. At ito mismo, Marcos na ito, alam niya na labag sa konstitusyon, violation sa konstitusyon, pero kinantihan pa niya or sinuportahan pa niya itong mali na tinatawag nilang majority na hindi naman nakaalpas sa real majority, which is 13. So, I give the chance to the others po na manawagan din po sa inyo, Madam Vice President. Please lead us. Please be our true leader, and you should come out in the open and ask everyone to join you to denounce this failure of government of this Marcos administration. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat kay Congressman at dating political advisor Jim Paras. Malinaw ang panawagan ko. Sara must lead the Filipino people to redeem the country before it's too late that we will all be destroyed by this morally bankrupt, plundering and corrupt government of Marcos Jr. Bibigyan po natin ng karagdagang panawagan ang aking mga kasama doon sa panawagan na Sara must come out to lead the people and lead the redemption of the country. Lead the redemption of our beloved Philippines. Kasama po natin si Atty. Manny Luna, and then the rest of the leaders mamaya magbibigay din po ng solidarity call of message reaction sa panawagan ni Atty. Jing. Atty. Manny Luna. Magandang umaga sa ating mga kaibigan sa media, mga vloggers, at sa sambayanang Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating TESDA Consultant, Atty. Mandelito Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa at kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Atty. Sara Z. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us, so that we can fix this government which has already gone astray. Kami po sa Save Sara Movement ay labis na ang aming puot dahil sa ginawa ng House of Representatives na pag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente na naniniwala kami ay biktima ng harassment at political machinations dahil takot sila na siya ay magiging presidente at makukulong sila. Now, I would like to call the attention of the Senate. Itong grupo ni Senator Gatchalian. There is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President pro tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, the Senate President pro tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate
President. So dalawang beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niyang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he is in violation of the law and yet he persists in his violation. Continuous. Yun po ang aking point dyan. That's why, as a citizen, we might file the necessary charges against Senator Gatchalian. For this, wala akong kakialam kay Senator Erwin Tulfo. He is a nobody. Bago lang siya. No? Let the others do something about him. But ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this fellow. Good. Maraming salamat. Okay, BP pala para malinaw. Yes. Let she lead the country and redeem our people. I would like to involve the Save Sara Movement NCR and Save Sara Movement Cebu and Save Sara Movement Bohol. Together with Attorney Salvador Diputado, Attorney Manuelito Luna and the rest, we are calling on our Honorable Vice President Sara C. Duterte to lead us, to instruct us, to guide us, to come out in the open Enjoying the people. and fix our country. Masyado na po, Madam Vice President, sinisira ng gobyernong ito ang ating Ayun. pamahalaan. Very good. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Malinaw ang panawagan at ito po'y tuloy-tuloy na at ito na ang aming sabi ko kanina obligasyon. She may not respond immediately and she may know it voluntarily only on her part, but on our part, it's our obligation to recognize a leader at siyang kinikilala namin mamumuno. Let's go on retired General Warlito Daos for his brief solidarity call and then to be followed by Brother Retired Captain Ray Valeros and Brother Ennis. Go ahead, General Daos. From the retirees group. Sa inyo lahat, sama ko po ang aking represent ko ang MUP, Men in Uniform Parat. Nasabi ko na, noong 2 months ago, nayano ko kay Congressman Parat. Kasi na-observe ko po na nagkakawatak-watak po ang mga Mararilo. Kasi hindi lang isang samahan na organisasyon po. SLGF, Bang Pilipinas, yung mga Parat, Indictors, tapos yung mga iba, nahikayat ako ano. Inaano ko po, nagkakaiba ang nila, ang interest nila. Nag-vlog pa nga po ako noong 2 months ago. Hinahanap ko kanina, kaso na-erase na pala yung vlog ko. Na, kino-call out ko si Vice President Sara Duterte. Na, inano ko sa sarili ko. Inano ko po yung wordings ni Senator Benigno Aquino. May my word time for, kasi lumalabas po ako, tinataya po namin ang buhay namin dito. Lalo kaming mga retired. Tama. Tapos, inano ko rin po doon sa vlog ko. And I am not, Pilipino for nothing. Ang inano ko. I'm calling out, dapat lumabas ka, Presidente, Vice President. I-lead mo po ano dahil nagkakawatak-watak na kami. That is 2 months ago. Ngayon, nandito na po ang formal na panawagan. Okay. Sana po, Vice President, lumabas ka na. Ayun. Nagmakakawa po kami sa iyo. Lead us, being a true leader. Nasa inyo po ang simpatsya ng sambayan ng Pilipino. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ngayon. No more, no less. Ayun. You owe to the Filipino people na lead. Hindi ako tumatawag ng revolusyon I-lead niyo po ang direksyon ng mga sumusuporta sa inyo. Baguhin natin, i-redeem natin ang dignidad ng isang Pilipino. Ayun. Maraming salamat po. Maraming salamat, Retired General
Juanito Dacos. From the other group and coalition, ay pakinggan natin ang brief but solid call of reaction and response mula kay dating Navy Captain Ray Valeros ng United People's Initiative. Maraming salamat, Kuya Eric Celis. Sa lahat ng mga nito na nandito kay Brother Kongjing para sa lahat na nandito. Mabilis lang po ito. BP Inday, ito yung panahon na kailangan lumabas ka na. Ipapaliwanag ko kung bakit. Kapag hindi ikaw ang pinanawagan namin na mag-lead sa amin, magiging extra-constitutional yun. Correct. Kaya kami sa'yo nakaangkla para walang gulo, constitutional siya. Simulan natin sa Supreme Court. Ang Supreme Court hindi makapag-decide. Bakit? Unahin natin TRO ni Bato. Hindi siya makapagbigay ng TRO kasi pag nagbigay ng TRO ang Supreme Court, inamin niya na mali yung ginawa nila kay PRRD. Ngayon, kung kumampi naman ang Supreme Court doon sa ICC at sa gobyerno, inamin naman ng Supreme Court na failure na ang justice sa bansa natin. So anong gagawin niya? Papatagalin lang niya ang issue. So yun ang stand nila. So hindi tayo pwedeng maghintay ron. Punta tayo sa legislative branch, sa House of Representatives, hindi natin kailangan ipaliwanag. Doon nagmula ang kaguluhan. Punta tayo sa Senate, hati ang Senate ngayon. Pumunta tayo sa executive branch, di lalo na. Sila nga yung nagmamando kasabwat lahat eh. At kaya tayo lumabas ngayon at direktang nananawagan kay BP dahil ito na lang yung natitirang constitutional Correct. move na pwede namin gawin. Kung hindi kami gagawa nito, hindi kami mananawagan ng sama-sama, magiging extra-constitutional yun. At ayaw natin pumunta tayo ron. Bago ako magtapos, BP Inday, ito na yung pagkakataon kasi bakit? Kapag namatay si Digong sa The Hague, na alam naman natin lahat doon tayo papunta. Ikaw ang magiging pinakamalungkot at nagsisisi na Pilipino sa bansa natin. Bakit? Kung sinunod mo ang tatay mo na tumakbo kang presidente, Yes! hindi na ulong ang tatay mo, hindi na ako si Bakak. You owe it to the people. BP Inday, you owe it to the people. Huwag kang magkaroon ng second mistake. Kaya kami naninindigan ngayon dahil ikaw lang ang constitutional successor. Wala nang iba. Kapag ka hindi kami sumigaw ng constitutional succession, magiging extra-constitutional yun. Ayaw namin mangyari. BP Inday, nandito kami nananawagan, tumayo ka na. On behalf ng mga active military, bakit hindi sila makasuporta? Alam ko sa puso ko, dahil lagi natin silang kinakausap. Ang sagot nila sa akin, bigyan mo kami ng reason, Kap, bakit namin kailangan isang suportahan? Wala siyang pronouncement. Ang gustong marinig ng mga active military ito. Yes. Alam ng buong bansa na windang na ang bansa natin dahil sa windang na Pangulo na yan. So bilang pangalawang Pangulo, hindi ko inuutusan ng active military na magkaroon ng kudeta o gumawa ng bagay na hindi naaayon sa konstitusyon. Pero puta nila, suportahan nyo yung mga nagsasabi ng katotohanan. Bilang Vice President. Yun ang gusto ko marinig ng ating mga active military. So BP Inday, tumayo ka na. Dahil pag hindi ka tumayo, baka maging istorya ng bansa natin. Maraming salamat po. Tama ka? Ito ay sentimiento mula sa mga retired military and police officers, men and women in uniform. At naririnig po at maririnig yan ng mga nasa aktibo. Hindi kami nag-uudyok. Kami po ay naglalahad ng katotohanan that the only constitutional legal succession sa kabulukan ng gobyerno na hindi magiging madugo, mapayapa at nasa legal na batayan ay ang pagpalit kay Marcos ng kanyang constitutional successor, none other than the Vice President. At yan ang itinutulak ng taong bayan. Yan ang itutulak natin sa mapayapang paraan. Kaya pakinggan natin ang riding community sectoral organization all over the country kay Brother Renz sa kanyang pahayag and then open for question and answer to be led by the panel. Brother Renz, mula naman po sa grupo ng Duterte Riders Support Team, o Duterte Riders Support Group, at lahat ng Consolidated Riding Community, please, your statement. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa aking mga napakinggan po dito sa aking mga magigiting po na nakasama, marahil parang lahat po ay kanila lang nasabi. Although, nire-represent ako po, hindi naman po din sa inyo. Mula po nung nakuha po si Tatay Digong last year, March 11,
So nagkaroon na po kami nang nakikita niyo po na lumabas sa kalsada ang DRS, which is kahit saan po meron, nandun po ang Duterte Rider supporters. And then kami rin po yung DRT, under naman po dun kay Founder Moises de Paine ng Cebu. Ang DRS po, kay Kuya Oini, nakasama po sa kanila. At ang inyong lingkod naman po ay ang Pangulo po ng Duterte Group Riders Philippines po, yung DGRP. So halos hindi po nagkakalayo lahat po ng itinatag. So ngayon po, kumakatawan po ng Riders Philippines po ng buong bansa natin. Ang panawagan ko lang po please po, Madam Sara, sana po ilig niyo po ang ating bansa na sobrang di lang po nila pastangan, nirakan, sobrang panggagasa na po. So nakakaawa lang po dahil nga po, katulad po natin, karamihan po dito, mga may anak din po tayo. So unang-una pong tinitignan ko, bakit po ako muli lumabas? Ang inyong po lingkod nawala na po bilang nagsilbi po before sa kabataan ng SK. And then nagpa-direction po ako ng school sa aming lungsod. Tapos so ngayon po kaya ako lumalabas dahil nga po nakikita ko po, kung mapapansin niyo po ang ating mainstream media po parang lagi ang balita na lang po puro kay sa BP Sara, lahat po. Parang kung titignan niyo po everyday, kayo po mga vloggers, di ho ba? Wala na ho dun yung merong ginahasa, pinatay, hinold up ng adik, riding in tandem. Ako po mismo, relative ko, ilang beses di ho ba, inablutan laging wala na po yung gano'n, kinuhaan ng motor. So kailangan ko po natin ng peace and order. Kaya po naaalala ko po lagi nung si Tatay Digong, kaya kailangan po natin talaga na may mamunubo sa atin, legitimate, which is si BP Inday Sara. Yun lamang po. Yun. May I request everybody to please stand up. Congressman Jing, Brother Renz, ito po yung final call namin before the question and answer. Kami po ay nananawagan na ang pinagmumula ng kaguluhan ito ay si Marcos Jr. Siya po ang pasimuno ng sabotahe at kaguluhan sa Senado. Siya din po ang itinuturong mastermind of all evidence and all witnesses. Siya po ang nagpasimuno ng tinatawag na monumental restoration of graft and corruption in the country. At ngayon, lugmok ang buong bansa. Ikahos po at naghihirap ang milyong-milyong mga Pilipino. There is no solution clearly but for Marcos to step down. At kung hindi po siya magre-resign, hindi rin po kami titigil sa mapayapang pagkilos na ito. And there is only one way to move forward but to call on the Vice President to offer herself to lead the country and the people in a peaceful way, in a peaceful manner, in a peaceful action that will unify all initiatives, calling for Marcos to step down and protect the institutions of democracy. Kaya po kami nananawagan. Let me Yes, Congressman. say this as a parting word. Tayo po lahat nagsakripisyo. Because we are not after kung sinong papalit, but we are after na matigilan na itong paggagahasa ng gobyerno ni Marcos. Kaya tayo, we have risked our lives, we have said words that may be taken by the government sa kanilang lawfare, yung oppression. Kaya once more, nakikiusap po ako. I appeal to you, Madam Vice President. Yes. If marami po na sektor ng mga Pilipino na nagsakripisyo, risking their lives, you have said you're going to become president. Why don't you sacrifice yourselves also together with us? Yes. Join the ranks of the people. And join us, and you should be the leader. Pag tumayo po kayo dyan, manawagan kayo, nandiyan po kami lahat. Yes! Tama. We will support you. Tama. Yes! To our blood and death, we will support you, Madam Vice President. Klaro. Yun lang po.